O eto, kaya naman po, no, yung mga kapwa natin, mga Pilipino, nawawalan po ng gana doon sa mga politiko na nararamdaman nila na nakasuporta sa China kesa po sa Pilipinas, dahil po sa mga ganitong insidente, mga kababayan. No? Dahil po sa mga ganitong pangyayari po. Masok at panggigipit. Wait lang ha. Patuloy pa din po mga bossing ang panggigipit, ang pangaharas at ang pambubuli ng China sa ating mga sasakyang pandagat. Pakinggan po natin ito mga bossing. Yan. Pinilihin na ito. Kuha ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Maritime Patrol ng dalawa nilang barko sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea nitong Biyernes. Oh, may pet, may pet! Ayun, no? Posible po yan na masira na naman ang barko natin. Lalo po mga kababayan na yung mga barko ng China na ginagamit pang bully sa ating bansa, sa ating mga barko, malalaki po talaga. Talagang malaki po, no? So sino ba naman ang gaganahan doon sa mga politiko? Ayan, kagaya nila Bato de la Rosa, kagaya po ng mga DDS na politiko. Sino ba naman, no? Ang gaganahan na iboto sila ng taong bayan kung ito po ang kanilang sinusuportahan. Oh, ang vice-presidente, malalaglag din malamang kapag katakbo niyan sa 2028 kung patuloy na mananahimik po sa mga ganitong insidente at sa mga ganitong ginagawa nung mga kakampi nila na China. Oh, biruin mo po yan, kapwa natin Pilipino yung nakasakay diyan sa barko na yan, no? At ang tanging trabaho na ginagawa po nila, mga bossing, siguraduhin na yung lugar na po na yon hindi agawin ng kung sino mang bansa. O, tuloy natin ha. Papunta po yan sa Sandy Cay, mga bossing Kung matandaan nyo po, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung Sandy Cay na yan, no, ano sabi? Lupa lang. Ano yan? Ano yan? Kumbaga, parang maliit na kalupaan lang yan. Wala tayong mapapala dyan. Yung tipo hubang, kasi walang oil na pwedeng makuha dyan sa Sandy Cay na yan. Kaya, hayaan lang magronda ang China dyan. Wala naman tayong makukuha dyan. Tipo hubang ganon, mga kababayan. Kaya lang po, itong Sandy Cay na to, pasok na po sa teritoryo ng Pilipinas, mga bossing. So, ibig sabihin, lumalagpas na yung mga sasakyang panghimpapawid ng China doon po sa teritoryo natin. So, paano po pag pinalagpas lang po yan, mga kababayan, kagaya nung sinasabi ng dating Pangulong Duterte, na okay lang yan, no? Hayaan mo silang magpatrol dyan. Wala naman yan, lupa lang yan. No, wala tayong mahihita doon. Pero, yung paglagpas po sa ating teritoryo, mga kababayan, illegal na po yun. At lumalabag na po sa karapatan ng Pilipinas yun, mga bossing. Ano mangyayari dyan? Pag hinayaan lang at itinuloy, yung lupa lang yan Sa susunod, sa unang pag-ikot, hindi tayo sinita. No? Lumagpas tayo. Medyo lawakan natin ng konti yung pagronda. Pasukin pa natin ng konti. Pumasok tayo ng 5 milya pa. Hindi na naman sinita. Kasi nga, lupa lang ang pagkakapaliwanag ng dating Pangulo. Walang oil na makukuha. Lumagpas ulit tayo ng 10 milya. Aba, pagkasusunod ng mga panahon yan, mga bossing, okay na po sila na lumapag din sa Pilipinas. Okay lang yun. Wala namang mahita. Lalapagan na po nila yan. Tuturukan na lang bandila nila yan. Sasabihin sa susunod, sa kanila na po yan, mga bossing. Kaya po, nakakapanlumo, no, yung naging reaksyon po ng dating Pangulong Duterte dito po sa teritorya natin, lalong-lalo na po diyan sa Sandy Cay na yan, ha. Siyempre, talagang wala tayong mapapala diyan Lupa lang kasi. Walang kahit ano sa ilalim niyan. Kaya lang, yung ating teritoryo na unti-unti na pong napapasok.
Papalapit na ang BRP Datu Cabaylo sa Sandy Cay 4 nang banggain ito ng isang Chinese militia boat. Sa kabila ng panibagong panghaharas, matagumpay na naisagawa ng BRP Cabaylo at Datu Sanday ang misyon sa Pag-asa Island. Una Pilipino yan, hindi yan papatinag. Hindi yan hindi yan papagapi. Ano? Kung ano yung mission nila doon, tutuloy lang yan. Tingnan nyo po, yung pambubuli na yan, mga kababayan, kapag hinayaan mo lang ng hinayaan yan, kagaya nga po nung sinabi ko, kakain at kakain paunti-unti, no, sa teritoryo natin yan. Baka magulat na lang tayo eh. Yung sinasabi po na Palawan, puro Chinese na po ang nakatira. Ang ginagawa nila, bumibili sila ng malalaking lupa doon sa Palawan. Oh. Susunod, dahil nga po, puro property na nila yon, legal, dahil po doon, nako, nakita nyo po yung domino effect ng mga gumagawa ng peking birth certificate para doon sa mga Chinese national para makabili sila ng lupa sa Pilipinas. Domino effect, ayan, pwede na silang bumili ng lupa. Hanggang sa bibili sila ng lupa doon sa Palawan, dahil Pilipino sila, unti-unti na nilang papaalisin yung mga kapwa natin Pilipino doon. Alis kayo dito, alis kayo. Di ba? Hanggang sa punuan na nila yung Palawan. Yung pala sinasakop na yung Palawan. Sabi ni Eseng Mariano, Kengkoy yang si Digong nyo, kaya Kengkoy din yung mga senador niya. Ay, ibig nyo po bang sabihin, Kengkoy si si Bato, si Robin, si Bungo, at si Philip Salvador? Sabi ni Daisy Hafeli, Mark, gusto ko na makitang pinarurusahan si Digong, but parang hindi siya mapakulong. Kaya nga po yung ibang kapwa natin Pilipino nagsusumigaw, no? Kung hindi kaya ng Pilipinas, si Digong, papasukin ng ICC daw po. Tuloy natin ito. Nang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN na hindi pa titinag ang Pilipinas sa panghihimasok at panggigipit ng China. Ang China naman, makikipagtulungan daw para sa agarang pagbuo ng Code of Conduct sa pinagtatalunang dagat. Pero duda sa intensyon ng China si Defense Secretary Gilberto Chodoro. Giit niya, sinasabi nilang committed sila sa pakikipag-usap pero sila lamang anya ang naniniwala rito. Iba po yan mga kababayan Ganyan po ang China Sinasabi nila, lalo ang diskarte po nila, pa-victim effect po mga bossing. Sinasabi nila tayo yung nag-uumpisa ng mga ganyan, tayo yung naghihimok sa kanila para gawin nila yun. Ganun, pa-victim po. Parang yung kabilang grupo, no? Yung kabilang grupo na nag-umpisa nung mautog-mautog nila, kesyo, sila yung banat ng banat, sila yung sabi ng sabi, ang Pangulo nyo o ang Pangulo ng Pilipinas ay bangag. May paganon-ganon pa po. Tapos kapag kayong medyo nahahalata ng taong bayan, puro paninira lang, sila pa ang biktima pagdating ng panahon. Sabi ni Miriam Manzano, Bonjour, Sir Mike. Ay naku po, Mark po ang pangalan ko. Watching from France. Lagi akong nanonood sa channel mo. Merci for eye-opening na balita. Grabe ang nakaraang administrasyon. Ayan. Si Boss Mike po, Cervera. Mike Cervera naman po yon. Ako, Mark Ramos naman po. Ayan. Suportahan nyo po yung channel ni Boss Mike Cervera, mga bossing. And anyway, tuloy natin. Ang ayon dito si Naval Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. The statement of the Secretary of National Defense is based on historical fact. And whatever developments there are at the highest levels of government, the Philippine Navy and the armed forces fully supports the leadership of the Department of National Defense and the government when it comes to addressing the West Philippine Sea issue. Ang naman din, di ba? Ang China naman din, nakabase sila dun sa historical fact na sila lang po ang nakakaalam. Yung 9-dash line, 10-dash line, susunod yan, 11-dash line, 12-dash line na din mo yan Biruin nyo mga bossing, yaan po yung mga pagkilos na mga ganyan ng China. Tapos, nakakarinig tayo ng mga balita na ito pong mga politiko na nagpapatakbo po ng ating bayan, mas sinusuportahan pa po nila. Kaya nga, di ba? Lumabas po doon sa datos, nung survey, 73% ng mamamayang Pilipino ang hindi iboboto. Hindi iboboto yung mga politiko na
naramdaman natin na nakasuporta sa China? Oh, sino-sino ba yan? Alam ko, alam nyo na yung mga yan. Ang vice-presidente, ganyan din. No comment, no? Pagdating ang pinag-uusapan, West Philippine Sea. Mano ba namang sabihin na, ako po ay kaisa ng ating gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na sumusuporta po sa layunin ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno na maipagtanggol ang ating karapatan. Ibig sabihin po nung 73% mga kababayan ng mamamayang Pilipino na ayaw bumoto sa mga pro-China is 8 out of 10 mga bossing. So ibig sabihin, 2, pwedeng iboto nila yon. Pero yung 8, hindi iboboto yung mga kandidato na yon. Sabi nung kumpare ko na si Just Vincent, no to pro-China candidate.